5:20 ng umaga is gumising nga ako kasi it's Saturday and every time Saturday or Sunday, pupunta ako sa bahay ng mga parents ko. Hindi naman ganun kalayo yung bahay ng mister ko at saka bahay ng mga magulang ko, pero maaga pa rin ako gumigising kasi may work yung husband ko. At ngayon nga pala siya yung nag-prepared ng aming ulam na fried chicken. So magluluto daw siya ng fried chicken. At habang nagluluto ng ulam ang aking husband ay ako naman yung naglilinis ng aming rice para makaluto ng kanin kasi every morning hindi talaga kami aalis ng bahay pag hindi nakakain ng rice kasi I think rice give us energy in the morning. Katapos ko nga palang linisan ay tinawag ko ng husband ko dahil maliligo na daw siya at ako daw yung magti-take over sa pagluluto ng ulam. Habang nagluluto nga ako ng ulam dyan, ewan ko talaga para akong sumasayaw kasi atras, abante, tapos talon-talon naman kasi yung oil tumatalsik talaga sa katawan ko at sobrang sakit. Pagkatapos nga maligo ng husband ko is nagtimpla siya ng kape. Favorite niya talaga every morning magkape kasi yan yung pampagising niya. Kahit naliligo na siya, inaantok talaga siya pag hindi siya nagkakape. Pagkatapos nga magtimpla ng asawa ko is pinaupo ko na siya kasi kakain na kami. But before kami kumain, sinabihan ko siya na magdasal tayo para sa masaya at blessing na araw. Alam naman ho natin na hindi madali ang buhay pero nagpapasalamat pa rin ho ako sa aking asawa sa kanyang pag-aalaga sa akin, pagmamahal at walang sawang suporta sa anumang ginagawa ko. At ganoon din ho naman ako. Sobrang-sobra din ako masuporta sa asawa ko. At hinatid na nga ako ng mister ko punta sa bahay ng mga magulang ko or sa mga biyanan niya. Kasi ho, pag day off ko po talaga, pumupunta po talaga ako sa bahay ng mga magulang ko. Kasi kadalasan po kasi ng mga vlog ko is ginagawa ko sa bahay ng mga magulang ko. At minsan sinasali ko yung mama ko. At nakarating na nga ako dito sa bahay ng mga magulang ko. Pagkarating ko, huminga ulit ako kasi tinamad ako. At saka kulang po yung tulog ko. Kaya imidlip muna ako ng ilang oras. Pagkatapos nga niyan ay ginising ako ng mga kapatid ko kasi yung isa kong kapatid is gusto daw niya magpagupit ng buhok at ako yung mas mahilig kasing maggupit sa amin. At kaya bumangon na ako agad at saka tinawag ko yung kapatid ko na kumuha siya ng gunting at saka suklay para maumpisan ko na siyang gupitan. At ayan, ginupitan ko na siya. Hindi madali kasi maraming layer yung buhok niya at kaya gusto niya daw yung pantay-pantay yung buhok niya. At habang ginugupitan ko nga ho siya is binibiro ko pa siya na ang sexy-sexy niya kasi wala siyang damit na suot at nakatawi lang talaga siya. At nang malapit ko nang matapos ang paggupit ng buhok niya, inayos ko po muna yung edge ng buhok niya para magkapantay-pantay. At pagkatapos niyan is nag-decide kami na kumain na ng lunch. Kasi nagutom nga ako kakagupit sa buhok niya. Hindi naman po mahirap ang maggupit ng buhok pero nakakapagod lang talaga at saka nakakagutom. Pero alam niyo ho, every time na inutusan ako ng mga kapatid ko na gupitan sila ng buhok, hindi po talaga ako nagrereklamo. Kasi ganun din ho ako dati. Pag gusto ko ho kasing putulan yung buhok ko, tinatawag ko yung ate ko na, ito ate, putulan mo ako ng buhok. At hindi naman ho sila tumatanggi. Kaya ganun din ho ako sa mga kapatid ko. At naaalala ko nga ho dati na every time na pagpapagupit ako sa ate ko, sinasabi niya, ako bahala sa'yo. Tapos ng gupit, may layer na yung buhok ko. Kahit minsan ho talaga pag sa mga kapatid, hindi po talaga maiiwasan yung away-away. Pero nandun din naman po talaga yung care sa amin. Pagkatapos namin kumain ng mga kapatid ko is nagkakanta-kantahan kami dito kasi narinig namin yung bunso namin na kumakanta. Ito, pakinggan niyo. This girl is on fire! This girl is on fire! She's walking on fire. The storyline and my thoughts will echo your name until I see you again. These are the words I held back as I was leaving too soon. I was enchanted to meet you. Pagkatapos ko nga ho dyan magkanta-kanta is pinuntahan ko yung mga aso namin sa likod. May 4 na aso kami dyan, 3 lalaki at 1 babae. 6 dapat yung aso namin kaso yung 2 namatay na kasi sa katandaan at isa naman nagamatay sa sakit. Ang mga pangalan nga pala ng mga aso namin na natira is si Lavong, si Munmun, si Yuki at saka si Layla. At dito ko na ho tinatapos yung vlog ko. Salamat po sa panonood. See you next time!